Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagpipigkis sila ng mabibigat na dalahin at pinapasan sa mga tao, ngunit ni daliri nila ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa mabuting balita, may dalawang mga bagay ang nais ipahiwatig ng Panginoon. Una, na tayo ay dapat mag-ingat sa mga mapagpaimbabaw ng mga tao. Mga taong nagsasabi kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Diyos, ngunit taliwas naman sa utos ng Panginoon ang kanilang mga gawa. Kung nais nating mapalapit sa Panginoon, ay dapat nating isabuhay ang kanyang mga utos at dapat maipakita at maipadama natin ito sa mga taong ating nakakasalamuha. Ikalawa, pinapaalala sa atin ng Panginoon na tayo dapat maging mapagpakumbaba. Hindi tayo dapat magpadala sa ningning ng kapangyarihan at mga material na bagay. Kung nais nating mamuno, dapat ay buong pagpapakumbabang loob tayong maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat po sa paggising sa amin sa araw-araw. Lagi mo po kaming samahan at gabayan sa pakikisalamuha namin sa aming kapwa. Turuan mo po kaming maging mapagpakumbaba sa lahat ng aming gagawin at pakikitungo sa aming kapwa. Akayin mo rin po kami sa mga taong tunay na maglalapit sa iyo. Naway maging kalugod-lugod ang bawat pagkilos at gawain namin. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pamamagitan ng inyong anak at Panginoon namin si Jesu Kristo. Amen.